Okay, mga sangkay, tingnan nga po natin itong balita ng Net25, no, na tila baga ang dating mga sangkay, kinampihan pa raw po ng Pangulong Marcos si Marcoleta sa pahayag niya tungkol po sa West Philippine Sea. Naku, totoo kaya ito? Tingnan po natin. Yo guys, muli akong nagbabalik dito sa ating YouTube channel. So, kamusta po kayo mga kababayan? Shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Especially, syempre, yung mga solid sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong maaksyong nagaganap, no, sa politika. Pambihira. Mayroon daw pong pahayag yung Malacanang mga sangkay na kinampihan pa raw po si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman po siguro lingid sa ating kaalaman na itong si PBBM at Marcoleta ay magkaibigan. Pero, kahit sila ay magkaibigan, si Marcoleta ay nasa panig ng Duterte Bloc. So, napansin naman po natin yung pahayag ni Marcoleta, mga sangkay, about sa pamimigay ng Kalayaan Island, about sa posisyon niya sa ating teritoryo na West Philippine Sea, medyo nalalabuan ng marami at doon nga po kinuyog si Marcoleta. Pero, ito yung balita ng Net25. So, tingnan nga po natin kung gaano katotoo ito, mga sangkay. Malacanang nilinaw na hindi maituturing na pagtataksil sa bayan ang mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea. Aber, pakinggan natin ang report mula kay Madeline Villar Moratillo. Mads? Kinampihan ng Malacanang si Senador Rodante Marcoleta sa akusasyon ng pagtataksil umano sa bayan dahil sa mga naging pahayag at paninindigan sa issue ng West Philippine Sea. Actually, mga sangkay, yung Kalayaan Island, yung mga nakatira po doon, nagalit po kay Marcoleta, mga sangkay. Pinapabura nga po yung statement niya, no? Na ganito na lang gawin natin. Ibigay natin yung, di ba, yung Kalayaan Island, mga sangkay, parang baga isuko daw. Ganun po yung punto ng pananalita. So, ngayon, mga sangkay, marami pong hindi na natuwa sa nabanggit po ni Senator Marcoleta. At dito nga po naging pulutan siya ng kuyog, no, ng maraming mga political analyst. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman ito maituturing na pagtataksil sa bayan. Alam naman po natin ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So wala naman po tayo sa ngayon. Yung statement ni Yusek Claire Castro ay posisyon po yan ng mga pag-abogado ka eh. Alam mo yan eh. Alam mo yung batas, yung treason na sinasabi kasi may mga nagsasalita nga po mga sangkay na itong ginawa ni Marcoleta ay pagtataksil sa ating bayan. 'Di ba? Magkaiba po 'yun. Yung kay Ninoy kasi, 'di ba? Kasi kung kukumpara po natin ng kay Ninoy, si Ninoy kasi, 'di ba? Alam niyo naman ang nangyari doon. Bumuo po siya ng siya ang nagbuo ng mga, alam niyo na 'yon, yung may mga na nandun po sa kabundukan at that time. Hanggang ngayon mga sangkay, isa pa rin po sila sa tinutugis ng Armed Forces of the Philippines. Si Ninoy ang bumuo. Ngayon, mga sangkay, 'di ba, sa Tarlac nga po 'yun, kung hindi ako nagkakamali. Sa Kapas Tarlac po ata ito, mga sangkay, at 'yun po yung nag-umpisa ng kaguluhan sa Pilipinas. Nagkaroon po ng malaking digmaan, no, sa ating bansa, ang Armed Forces of the Philippines at itong mga nag-aaklas na nagpunta sa bundok at may dala pong armas. Ngayon, mga sangkay, nagdeklara ng martial law. Si Ninoy ay kasama po sa
dinampot. At maliban dun, mga sangkay, isa pa po sa medyo pagtataksil, hindi medyo, malaking pagtataksil, ay yung usapin sa Sabah. Kasi ang plano ni Ferdinand E. Marcos noon, kunin na po yung Sabah. Pwersahan yun, mga sangkay. Kukunin. Kasi malakas ang pwersang militar natin noon eh. Kaya nga lang, mga sangkay, may kumanta. Yun po si Ninoy. So yun po yung treason. Talagang yun eh. Mabigat yun. Kaya nga po, nakulong yun, mga sangkay. Kung hindi nga lang kaibigan ni Ferdinand E. Marcos yun eh, baka natuluyan pa. Na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una rito, sabi umano ni Tariela, kung ang isang Pilipino ay nagdedepensa sa posisyon ng China, hindi na ito nagpapakita ng pagiging makabayan. Actually, totoo naman yun, mga sangkay. Ang dinidepensahan mo, China, hindi ka na pro-Philippines nun. Tumanggi namang magkomento si Castro sa debate ng ilang senador sa Senado patungkol sa issue ng West Philippine Sea at kung hanggang saan ang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, batay na rin sa arbitral ruling. Unang-una, kung ano man po ang pagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. At meron po tayo sinasabi na freedom of expression. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Pagbibigay diin ni Castro, sa simula pa lang ay naging malinaw na ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang bahagi ng teritoryo ng bansa ang isusuko. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes ang iso-surrender sa anumang foreign power. Ayun. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. Una rito sa programang Saganang Mamamayan, nilinaw ni Marcoleta ang tungkol sa kanyang pahayag sa isyu ng Kalayaan Island Group na hindi naman umano nasa sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni Marcoleta na nasa labas ng ating EEZ, ang KIG, kaya paano umano ito malalagay sa buong West Philippine Sea? Linawin natin, hindi nyo talaga ipinamimigay. Kasi, Dito dinilinis ni Marcoleta yung pangalan niya eh. Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. Problema kasi, to emphasize the point, High blood po si Marcoleta dito. para wag kayong magka-problema kasi namumroblema sila, hindi sila makagawa ng mapa, o di give up nyo. parang sinabi Pero nyo na, ano lang yun eh. kung hindi nyo gagawin yan, pamigay nyo na lang, parang gano'n. Hindi ba? Ang bakit? Loko din po itong reporter eh. Parang lalo pa niyang dinidiin si Marcoleta dito. Bakit naman na 17 years na nakakaraan, ba't di nyo pa magawa-gawa? Kung talagang gusto nyong gawin, matagal nyo nang nagawa yan. Giit ni Marcoleta ang kanyang mga detractors lang ang nagpapakalat ng mga negatibong balita sa kanya. Sa isang pahayag sa kanyang ex-account, sinabi ni Tariela na naniniwala naman siyang isang makabayang public servant si Marcoleta na kayang panindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Inimbitahan din niya ang senador na sumama sa susunod na Marine Domain Awareness o MDA flight ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Island Group. Para sa siya, Papalag kaya si Marcoleta. Ngayon nga mga sangkay, 'di ba? Naghamon si Marcoleta ng debate kay Carpio, Justice Carpio. Ngayon ang problema, pinalagan. So ngayon mga sangkay, ang inaabangan na lamang po natin, papalag ba si Marcoleta sa kanya sariling hamon? 'Di ba? Nangyari na rin po 'yan noon mga sangkay, si Baste. 'Di ba? Tapos nung pinalagan ni Torre, ayun. Biglang may flight. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.